Exodo 30. Gumawa ka ng altar na gawa sa akasya na sunugan ng insenso. Gawin mo itong parisukat, 0.5 metro ang haba, gayon din ang luwang, at 0.9 na metro ang taas. Ang apat na sulok nito ay lalagyan mo ng sungay na kaisang piraso ng altar. Balutin mo rin ng purong ginto ang ibabaw, mga gilid at mga sungay nito. Kabitan ito ng argolyang ginto sa magkabilang gilid at sa ibaba para pagsuotan ng pampasan na yari sa punong akasya at babalutin din ng ginto. Pagkayari, ilagay ito sa labas ng kurtina ng kabanang tipan at ng luklukan ng awa. Dito ko kayo tatagpuin. Tuwing umaga, naayusin ni Aaron ang ilawan, magsusunog siya rito ng insenso. Ganoon din ang gagawin niya kung gabi kapag inihahanda niya ang ilawan. Patuloy ninyo itong gagawin sa lahat ng inyong salinlahi. Huwag kayo magsusunog dito ng insensong iba sa iniutos ko. Huwag din kayo magdadala rito ng handog na susunugin, maging hayop, pagkain, butil o inumin. Minsan isang taon gaganapin ni Aaron ang seremonya sa pagpapatawad ng kasalanan. Ang apat na tulis ng altar ay papahiran ng dugo ng hayop na handog para sa kasalanan. Gawin ninyo ito habang panahon. Ang altar na ito ay ganap na sagrado at nakalaan kay Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pagkuha mo ng sensus ng mga Israelita, bawat isa'y hingan mo ng pantubos sa kanilang buhay. Ihahandog nila ito sa akin para walang kapahamakang umabot sa kanila habang ginagawa ang sensus. Lahat ng mabilang sa sensus ay magbabayad ng kinakailangang timbang ng pilak ayon sa timbangan ng templo. Ang kinakailangang timbang ay katambas ng 6 na gramo bilang handog sa akin. Lahat ng may 20 taon at pataas ay isasama sa sensus. Pareho ang halagang ibabayad na pantubos ng mayayaman at ng mahihirap, walang labis at walang kulang. Lahat ng ibabayad nila ay gagamitin sa mga kailangan sa toldang tipanan. Ang halagang ibibigay nila ay pantubos ng kanilang buhay at sa pamamagitan nito, maaalala ko ang mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, gumawa ka rin ng palangganang tanso at ng tansong patungan nito. Ilagay mo ito sa pagitan ng altar at ng toldang tipanan. Pagkatapos, lagyan mo ito ng tubig. Ito ang gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa paghuhugas ng kanilang paa at kamay. Kailangang sila'y maghugas bago pumasok sa toldang tipanan o bago magsunog ng handog sa altar. Kung hindi, sila'y mamamatay. Kailangan ngang maghugas muna sila ng paa at kamay upang hindi sila mamatay. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng pinakamainam na pabango, 6 na kilong mira, 3 kilong kanela, at 3 kilong mabangong at tubo, at 6 na kilong kasya ayon sa sukatang gamit sa templo. Pagkatapos kumuha ka ng 4 na litrong langis ng olibo, paghalu-haluin mo ito tulad ng ginagawa ng mahuhusay na manggagawa ng pabango at gamitin mo itong pampahid upang maging sagrado ang toldang tipanan at ang kaban ng tipan. Ganoon din ang mesa at lahat ng kagamitan nito, ang ilawan at mga kasangkapang kaugnay nito at ang altar na sunugan ng insenso. Pahiran mo rin ang altar na sunugan ng mga handog at mga kasangkapan nito, ang palangganang hugasan at ang patungan nito. Ganyan ang gagawin mo sa mga kasangkapang nabanggit upang ang mga ito'y maging ganap na sagrado. Magiging sagrado rin ang lahat ng maisagi nito. Pagkatapos, si Aaron naman at ang kanyang mga anak ang bubuhusan ng langis na ito upang lubos silang maitalaga bilang mga pari. Sabihin mo sa mga Israelita na ang langis na ito'y banal at siya ninyong gagamitin habang panahon. Huwag ninyo itong gagamitin sa karaniwang tao at huwag gagayahin ang paggawa nito. Ito'y banal at dapat igalang. Ititiwalag ang sinumang gumaya nito at ang sinumang gumamit nito sa dayuhan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, kumuha ka ng magkakasindaming pabango ng estakte, unise, galbano at purong insenso. Paghalu-haluin mo ito at gawing insenso tulad ng ginagawa ng mahusay na manggagawa ng pabangong inasinan, malinis at banal. Dikdikin mo ng pino ang kaunti nito at ilagay sa harap ng kaba ng tipan sa toldang tipanan. Ituring mo itong ganap na sagrado. Huwag ninyong gagayahin ito kung gagawa kayo ng insenso na pansariling gamit.
Aariin ninyong ito'y bukod tangi para kay Yahweh. Ititiwalag ang sinumang gumamit nito bilang pabango.